Hello everyone! Kumusta kayo? Tara, re-rundown tayo. Iisa-isayin ko sa inyo ano ba yung mga ginagamit kong effects, analog pedal, pedal board, gitara kapag ako po ay tumutugtog sa aking mga event at sa aking mga gigs. So, unahin natin sa gitara. Ang aking pong ginagamit na gitara ay yan. D&D di Django Jr. Ayun po. D&D. Shoutout sa D&D sa napakagandang gitarang to. Mahogany na po yan. Very light, very compact. Napakadaling dalhin. And ang naka-install ditong strings ay from Ernie Ball. Ito. Ernie Ball, pero meron din po akong spare na Elixir. Laging gauge 11 ginagamit ko. So, yung ganito po nasa 1,000, isang set na. Nasa 1,000 din yung ganong Ernie Ball. So, little piece of advice sa mga tumutugtog din dyan, nagigitara. Please lang, huwag kayong gumamit ng mga strings na 20 pesos, 50 pesos na bibili sa online shop. Kasi, una sa lahat, pangit ang quality, madaling masira, madaling kalawangin, and pangit ang tunog. So, isa po kasi sa factor kaya gumaganda ang tunog ng isang gitara kapag magandang strings ninyo. So, recommended ko yung mga gandang strings. Kagaya ng Elixir, yan, Ernie Ball, or kaya naman ay D'Addario. Kung gusto nyo makuha yung sound, yung magandang sound na kailangan nyo, huwag nyo tipirin yung inyong mga gamit. So, after sa gitara, ginagamit ko pong straps ay ito. From Fillmore. Yan, lahat yan Fillmore. So, ang nagustuhan ko dito, makapal, maganda design, kagaya niyan. Unique siya. Yan. Yan, shoutout sa Fillmore. Ang ganda ng mga straps ninyo. And di mawawala ang aking kapo. Lagi akong may dalang kapo kapag tumutugtog. Madalas ko rin magamit sa aking mga gigs tong kapo. So, ito hindi ko alam kung anong brand nito, pero very small lang siya, very light din. Yan, tapos slim, madaling hawakan, madaling ikabit, lahat. So ngayon, punta na tayo dito sa aking pedal board. So, ang aking pong pedal board na ginagamit ngayon ay Ghostfire na pedal board. Aluminum na ito kaya sobrang gaan. Then, nagtutupi siyang ganyan. Para pag ilalagay mo sa bag. Pag binili nyo nga pala ito, may kasama ng bag. Yan. Tapos pagka gagamitin nyo, ganyan siya. So, you have a lot of plenty of space sa ilalim. So, ang aking power supply na ginagamit naman ay ito. Pedal power supply. Very portable, maliit, pero kaya supplyin lahat ng aking analog pedals. So, punta na tayo sa aking mga pedals, sa aking mga analog pedals and effects. So, pagkakasunod-sunod, from guitar, papasok yan dito sa aking tuner. No, walang saysay lahat yan kung hindi ka nakatono. So, tuner, isa sa pinakamahalagang part ng aking rig. After sa tuner, papasok yan dito sa compressor. Yung sobrang lakas, yung sobrang hina na sound, compress niya para pantay. So, compressor, isa sa pinakamahalagang pedal, analog pedal na nandito sa aking rig. From Coco nga pala lahat yan, Coco. Tuner natin Coco, compressor natin Coco. After sa compressor, papasok yan dito sa American Sound na Joyo preamp. Para sa akin, ito pinakamahalagang analog pedal dito sa aking pedal board. Bakit? Kasi binuboost niya na yung tunog ko, ine-enhance niya, clean na din. Marami siyang function. And dito na rin ako nakakapagtimpla ng tunog na aking gusto. Yan, nandiyan na lahat sa knobs. Titimplahin ko na lang. So, Joyo na preamp. After dyan, pupunta yan dito sa Octaver. Octaver, kapag gusto kong mag-add o gusto kong patapangin pa yung basslines ko, madalas ko itong nagagamit kapag nagluloop ako or minsan kapag nagpa-plucking. So after dito sa Octaver, papasok yan dito sa chorus. No, sa chorus naman, madalas ko itong ginagamit din kasi alam niyo yun, mas creamy yung tunog kapag may chorus. Ewan, mahirap i-explain, pero susunod na video baka gawan ko ng demonstration to lahat paano ko siya ginagamit and paano siya tumutunog. So after sa chorus, papasok yan dito sa aking delay na Ana Echo from Mower. Okay, ito namang delay, madalas ko lang ito magamit kapag nagluloop lang din and kapag kailangan ko ng mga slapbacks doon sa mga certain songs na tinutugtog or kinakanta ko.
After ng ana echo, after ng delay ko, papasok yun dito sa reverb. No, siguro ano yung function ng reverb. So after dito sa reverb, papasok naman yan dito sa looper. So itong looper, hindi ko masyadong ginagamit dito kapag kailangan ko lang mag-loop sa mga kanta na tinutugtog ko. Tsaka ko lang nagagamit yung looper, pero hindi lagi. So after ditong sa looper, papasok yan dito sa booster, no? Ito naman booster kapag nakukulangan ako sa lakas, alam mo yun, sa bigay, lahat, ginagamit ko tong booster. Lalo na kapag naglo-loop ako, minsan pumipitas ako ng mga solo, kailangan ko ng mas malakas na treble or kailangan ko siya ipantay dun sa aking rhythm section, ginagamitan ko ng booster para mas lumakas siya. So after sa booster, papasok yan dito sa ilalim, papunta sa DI. Yan, papasok na siya dyan sa DI, mag-i-in siya dyan. Then after ng DI, dito siya lalabas sa XLR. Papasok na yan sa aking mixer. So from here, dito, compressor, preamp, papasok sa octaver, papasok dito sa chorus, papasok sa delay, papasok sa reverb, sa looper, booster, to DI, to mixer. Okay? Yun lang po ang aking rig. Sobrang simple lang kasi ang tugtugan ko lang naman din. Simple lang, acoustic pop lang madalas. So, kung gusto nyo gayahin, ilalagay ko rin po dyan yung mga units and brand nitong aking mga ginagamit. Again, maraming salamat po. Hanggang sa muli, thank you so much. Tugtog lang ng tugtog, huwag titigil.